Ipinaaresto na ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta kaugnayan sa kasong pandarambong na inihain ng ombudsman dahil sa hindi niya idineklarang campaign donation. Napagdesisyonan na nila na maglabas na ng warrant of arrest laban kina Marcoleta, kasama rin sa ipinaaresto si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Diray. Takda raw kasing dumalo si Marcoleta sa impeachment trial ni VP Sara mamayang hapon sa Senado pero hindi pumayag ang korte rito dahil noong Biyernes napagdesisyonan ito at magkaiba rin ang mga punto na dapat talakayin sa hiwalay na mosyon. Ipinaaresto na ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta kaugnayan sa kasong pandarambong na inihain ng ombudsman dahil sa hindi niya idineklarang campaign donation. At mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City may express report si Camille Samonte. Camille, ano bang balita dyan? Nikki, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mosyon ng kampo ni Senator Rodante Marcoleta at mga kapwa-akusado na ipagpaliban ang paglalabas ng warrant of arrest at suspendihin muna ang pagdinig kaugnay ng kasong plunder na palaban sa kanila. Ayon kay Justice Carl Miranda, chair ng 3rd Division, natapos na ang mga mahistrado na tukuyin ang probable cause para sa kaso at napagdesisyonan na nila na maglabas na ng warrant of arrest laban kina Marcoleta, kasama rin sa ipinaaresto si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Diray. Gate Justice Miranda, personal nilang sinuri ang mga dokumento at impormasyon na isinumiti sa kanila ng isampa ng ombudsman ang kaso. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Nikki, naglabas na rin ng korte ng hold departure order laban kina Marcoleta. Bago ilabas yung warrant, ay naghain pa ng mosyon ng kampo ni Marcoleta para nga ipabasura ang kaso laban sa senador. Personal siyang dumalo sa pagdinig ng talakay itong mosyon. Dito, hiniling ng depensa na resolbahin muna itong mosyon bago maglabas ng warrant of arrest. Nakatakda raw kasing dumalo si Marcoleta sa impeachment trial ni VP Sara mamayang hapon sa Senado pero hindi pumayag ang korte rito dahil noong Biyernes napagdesisyonan ito at magkaiba rin ang mga punto na dapat talakayin sa hiwalay na mosyon. Iginitin ng mga mahistrado na hindi kasama ang korte at wala raw pakailam ang korte sa mga usaping politika na gagawin sa Senado ukol sa impeachment ng vice. Nikki, sa mga oras nga na ito ay matapos nga i-anunsyo ng mga mahistrado na ilalabas na nga na inilabas na nila yung warrant of arrest ay dumiretso itong si Senator Marcoleta sa Clerk of Court ng 3rd Division at maya-maya dumating na rin ang CIDG dito at titignan pa natin kung wala pa tayong kumpirmasyon kung gagawin na ba o ginawa na ba itong booking procedures para nga kay Senator Marcoleta. Samantala, doon naman sa tatlo niyang kapwa-akusado ay wala pa tayong impormasyon kung sila rin ba ay susuko dito sa korte. Pero yung abogado ni Espiritu ang tanging dumalo lamang kanina dito sa pagdinig. Ilang oras na lang bago magsimula ang umano'y trial of the century na paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Unang isasalang mamayang alas 2 ng hapon ang mga ebidensya sa article ng assassination plot o yung pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. At para nga sa update live mula sa Senado, may express report si Mean Los Baños. Mean, anong abangan natin ngayong araw sa pagsisimula nga ng impeachment trial? Nikki, tama ka, day 1 ng 92 trial dates para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. At ano nga ba ang ine-expect natin o inaasahan nating mangyari? Ayon mismo sa presiding officer na si Senate President Win Gatchalian, preliminaries pa lamang yung pwedeng mangyari ngayong araw na ito. Una, enter of appearance ng mga abogado o pagpapakilala ng mga abogado ng prosekusyon at defense teams. Pangalawa, opening statements na magkabilang kampo. Pangatlo, pwede nang iresolba dyan yung mga motion at mga manifestations na inilatag sa pre-trial conference. Narito ang aking report, Nikki.
Aalalang sa pre-trial conference, hiniling ng prosekusyon na pabuksan na ang tinatawag na BIR box na naglalaman di umano ng tax records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio. Plano kasi ng prosekusyon na gamiting ebidensya yan para sa Article 2 ng impeachment case o yung tungkol sa unexplained wealth. Gayunman, ayaw daw i-preempt ni Senate President Win Gatchalian kung isa ba yan sa mga re-resolbahing motion mamaya. Pero ayon kay Senator Ping Lacson na pag-usapan ng mga senador ang tungkol sa BIR box noong nagkoko sila noong Biyernes. At marami daw sa kanila naniniwala na dapat manatili itong selyado at ibalik sa House prosecutors. Gate pa ni Lacson, huwag daw ipasa sa kanila ng prosekusyon ang pagpapasya kung bubuksan ang BIR box o hindi. Kailangan daw magpaalam ng prosekusyon sa Office of the President para mabuksan ang naturang kahon sang-ayon sa National Internal Revenue Code. Isa rin sa posibleng pag-usapan sa impeachment court mamaya ay kung maghahalal ang mayorya ng ibang presiding officer. Bagamat naninindigan si Senate President Gatchalian bilang leader ng Senado, siya ang tumatayo ngayong presiding officer. Pero sa inamyendahan kasing impeachment rules, pwedeng maghalal ang mayorya ng bagong presiding officer kung nanaisin nila. Samantala, sabi rin ni Senate President Gatchalian, handa sila sa anumang senaryo mamaya. Kasama na dyan kung darating sa pagiliti si Vice President Sara Duterte mismo. Matatandaang sa isang notice na pinalabas noong nakaraang linggo at permado ni Gatchalian, inutusan ng korte si VP Sara na dumalo sa pagilitis ngayong araw in person o sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Pagdating naman sa trial dates, base sa pre-trial order na pinalabas ng impeachment court, hiniling ng prosekusyon na magkaroon ng 62 trial days. Uunahing isa lang ang mga ebidensya at witness sa Article 4 o assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the government. Inaasahang tatagal yan ng 11 araw. Ito yung tungkol sa pagbabanta umano ni VP Duterte sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez. Pinakamaraming araw naman ang guguguli ng prosekusyon sa pagdinig kaugnay sa misuse and misappropriation of confidential funds, nakakain ng 31 days. Sunod ang Article 3. Bribery and corruption within the Department of Education, natatagal ng 8 trial dates. At panghuli ang Article 2, unexplained wealth, false ends and continued business interests na may 12 trial dates. 30 trial dates naman daw ang kakailanganin ng defense team para maipresenta ang lahat ng kanilang witness at ebidensya. Ang 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara umiikot sa impeachable offenses gaya ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery at graft and corruption. 57 na testigo ang nilista ng prosekusyon na ihaharap nila sa pagilitis habang 96 naman sa defense team. At mula sa mga ito, 17 ang common witnesses o pareho ang ihaharap ng prosecution at depensa. Sa 17 common witnesses, kabilang si Ramil Madriaga na umano'y naging bagman ni VP, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, NBI Chief Melvin Matibag, dating Budget Secretary Amena Pangandaman, dating Senator Antonio Trillanes, ang Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Benaventura. Nikki, sa mga oras na ito, nagkakaroon ng caucus ang majority senators dito sa loob ng Senate building at na-interview ko yung ilan sa kanila. Gaya na lamang nila Senate Majority Leader Miguel Zubiri, Senator Raffy Tulfo, Senator Lito Lapid, lahat sila nagsasabi na handang-handa na sila sa impeachment trial ni VP Sara mamayang hapon. Nakapag-aral na sila ng impeachment rules of court at maaari din daw pagdesisyonan dyan sa caucus na yan na isinasagawa ngayon kung talagang kailangan na mag-elect sila ng ibang presiding officer aside from Senate President Win Gatchalian dahil nauna nga umugong Nikki na posibleng araw na si Senator Chis Escudero ang umupo nga presiding officer dahil nga rin abogado siya at may experience na siya sa corona impeachment trial. Samantala Nikki, sa mga kapatid natin yung mga gusto pong manood nitong mismong impeachment trial ng live dito sa Senado, pwede po. Bukas ito sa publiko pero 61 seats lamang ang allotted for public viewers. Kailangan din munang magpa-register ng mas maaga para sure po kayo na makakapasok dito sa Senado. For the trial dates, Nikki, 2 p.m. onwards, Monday, Tuesday, Wednesday, bago ang SONA ng Pangulo, which is hanggang from now until July 24. And then after ng SONA ng Pangulo, which is July 28 onwards hanggang matapos, ay 3 p.m. na ng hapon ang umpisa. Matatapos yan around 10 or 11 p.m. which is sabi ko nga from Tuesday, Wednesday, Thursday naman. Nikki? Yung corona impeachment trial, nag-cover ka rin noon, di ba? Ganun ba talaga kahaba? 92 trial days, so umaabot ba talaga siya ng mga 6 to 7 months?
Oo, alam mo Nikki, na-cover ko, tama ka, 14 years ago. Ito nga, naging impeachment trial ni dating Chief Justice Corona, pero hindi umabot ng 90 days yun, Nikki. 42 days lang yun. At kahit sabi natin, 42 lang, umabot pa rin yun ng 5 months, Nikki. Started in January 2012, nagkaroon ng verdict by May. Nagkaroon kasi yan ng break sa kalagitnaan. Kaya nga ang panawagan ngayon nila Senate President Win Gatchalian sa magkabilang kampo, baka naman kaya na iklian yung trial dates, bawasan yung mga witnesses para mas mabilis yung usad nitong trial nito at hindi nga abutin naman ng 6 hanggang 7 buwan, Nikki. Kasi may, di ba, paano yung mga hearing sa budget, yung iba't ibang mga issue, pati na rin yung session, no, para sa pagbuo ng mga batas. May oras pa ba dyan? Ngayong umpisa na nga itong impeachment trial. Nikki, yan yung sinasabi ni Senate President Gatchalian where it becomes very complicated and challenging, Nikki. Kasi nga, hindi naman pwedeng impeachment trial lang yung kanilang gagawin, ano? Lalo na kapag nag-resume yung session sa July 27 sa sona ng Pangulo, meron kang mga, actually, even without the session, kailangan ipagpatuloy pa rin nila yung mga hearings sa flood control issue, Tacloban shooting, and other issues. Pero pag nag-resume yung session, ay magkakaroon ka nga ng mga, di ba araw-araw yan, Monday to Wednesday, dapat yung session ng mga senador dahil kailangan nila pa rin bumuo ng mga batas. Plus, may 50 na mga priority bills na kailangan nilang maipasa by end of the year. Pagdating mo naman ng Agosto, Nikki, nako, yan naman yung tatawag na budget season. So, ibig sabihin, kailangan nilang tutukan yung paghimay sa gagamiting budget ng ating bansa para sa taong 2027 naman. Ang lahat ng yan, kailangan ipagsiksikan nila sa loob ng 5 araw na pasok. Actually, 4 days lang ang pasok dito sa Senado. 3 araw pa dyan, impeachment trial pa ni VP Sara, Nikki. Mayan, kanina, no, meron nga tayong update dun sa pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi ba natin siya inaasahang makikita sa impeachment trial? Nung nakausap natin si Senate President Gatchalian kahapon, ang sinasabi niya ayaw niyang i-preempt ano yung posibleng mangyari ngayong hapon na to. Kasi nga, hindi pa alam kung talaga bang maaaresto siya, no? But of course, nag-iba na yung storya ngayong araw na ito. So, right now, ang masisiguro ko lang at sinasabi ni Nikki ni Senate President Gatchalian, whatever happens, ano, mabawasan man sila lalo, may maaresto man na senador, tuloy ang impeachment trial at tuloy ang day 1 ng paglilitis para sa impeachment case ni VP Sara ngayong araw at sa mga susunod na araw pa, Nikki. Yan ang Express Report ni Mayan Los Baños, live mula sa Senado. Tingin ni Pangulong Bongbong Marcos mas mainam kung haharap si VP Sara Duterte sa impeachment trial. Diretsahan daw kasing masasagot ng bise ang mga paratang sa kanya kung dumalo siya sa paglilitis. Mas mapapabilis din umano nito ang proseso. Sabi pa ni PBBM, haharap din siya sa paglilitis kung siya ang nasa kalagayan ni VP Sara. I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Di ko, sige, sagutin natin. Nauna nang sinabi ng defense team ni VP Sara na handa siyang humarap sa paglilitis kung kinakailangan. Sa ngayon, wala pang abiso ang kanyang kampo kung dadalo siya sa unang araw ng trial. Kahapon nag-post sa Facebook si VP Sara ng ilang larawan na pagbisita niya sa isang simbahan sa Bugos City, Cebu. Ipinagdasal ng bise ang kapayapaan sa bansa, pagbangon ng Bugos City mula sa pinsala ng lindol at ang pag-uwi ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa ICC. Walang nabanggit si VP Sara tungkol sa impeachment. Nananawagan ng House Prosecutor sa publiko na piliin ang katotohanan at pananagutan sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol-Saro Party List Representative Terry Redon, hahayaan ng prosekusyon na magsalita ang mga ebidensya at katotohanan sa paglilitis. Hinihikayat din niya ang publiko na piliin ang tama at unahin ang kapakanan ng bayan habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings. Kaya samahan niyo po kami na piliin ang tama, piliin ang katotohanan, piliin ang pananagutan, at sa hulit-huli, piliin ang bayan.